Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Nako po, talong-talo, tinambakan, as in napahiya ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Grabe mga kabibig, viewerships pa lang, wala na. 1.4 million views versus 30,000 views lang. Ang 1.4 million views ay ang proclamation rally ni Pangulong Duterte kasama ang kanyang senatorial candidates. 1.4 million views yan ha. Ngunit ang proclamation ni DDM kahapon ay nakakuha lang ng 30,000 views. Aray ko po! Ang sakit naman niyang VVM. Tingnan niyo mga kabibig. Kumpara niyo, compare niyo, kitang-kita naman dyan. 1.4 million views kumpara sa 30,000 views lang. Talong-talo talaga. Tinambakan. As in, ang mga tao ay naghintay kay Pangulong Duterte para magsalita kung ano ang banat niyang ibabato sa nagsasabing suka ang senatorial candidate ni Pangulong Duterte. Samantala, naku, ang mga tao na nagsabing sinusuka ng mga tao di umano ang alyansang alyansang para sa bagong Pilipinas. Puro na lang bagong Pilipinas, wala bang puro na lang bagong Pilipinas. Ano ba naman 'yan? Pati ang term, pabalik ba daw sa alyansang pabalik-balik ang Pilipinas, na ganun ba? Kasi itong bagong Pilipinas para yatang it's just a dream. Only a dream. Ay, pero ngayon tingnan niyo na naman kabibig, happy at tuwang-tuwa ang ating mga netizen na talagang sa viewerships pa lang talo na talaga sila. Ang Team Suka ang nangunguna sa viewerships. Kung the more viewerships, the more people watch them, the more people believe on them, and the more people will vote for them. Diba? Maasim kasi. Sa sobrang asim, gusto nating, ay nako, sausawan ang mga asim. Kaysa feeling social, mga Toblerone, mga Polvoron, nakakasuka, nakakaumay. Pero pag suka ang ating pag-uusapan, parang hinahanap-hanap suka. Hinahanap-hanap suka. Ang ganun mga kabibig. Di ba? Kaya trending yung mga kabibig itong nangyayaring nakakahiya. Oo. And another thing mga kabibig, proud na proud daw ang alyansang para sa bagong Pilipinas kasi madami daw ang pumunta sa Leyte, mga sa Iloilo City pa lang. Marami daw napuno daw, di umano sabi ng punong-puno. Pero may aerial shot na nakikita ang totoong pangyayari. Eto na. Yan mga kabibig, ang pinag-uusapan, nasaan ba ang milyong-milyong mga Pilipinong naniniwala? Kasi dito mga kabibig, ang Iloilo City ay isa sa mga madadaming voters. At yan, ang dami nila, no? Aerial, oh. Oh, di ba? Oh. Oh. Di ba? Ang dami. Sobrang dami. Hindi mahulugang karayom. Walang space. Walang espasyo. Nakita nyo? Wala talagang espasyo, no? Pero maraming sasakyan. Team, sinusuka. Di ba, mga kabibig? So, yun na nga. Para ang mga tao na ang sabi ng mga netizen, di ba na karma sila? Wala daw believe. Rally with ayuda na nga. Sabi ng isang netizen. Naku, ang sakit namang sabihin, rally with ayuda. Rally ng mga kandidato ni BBM sa Iloilo, hindi mahulugang karayom, pero nakita ang spacing. Ayon sa Iloilo si DRRMO, umabot sa 35,000 people ang dumalo sa rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo nitong Huwebes. Isa ang Iloilo sa mga may pinakamaraming butante sa bansa na bumibilang ng 1.6 million na mga butante. Pero ang nakikita ng ating mga netizen ay parang, talaga ba? Bakit parang ganyan? Bakit may mga space?
Anong nangyari? Bakit may mga space yan? Akala namin 35,000. O, 'di ba? O, yan nakita ng ating mga netizen. Bakit daw may spacing? May ano ba daw, may perya ba daw nangyari? Kayo talaga. May piyesta. Kayo talaga. Huwag kayong ganyan. Uy, ang sama-sama niyo talaga, ha? Pinaghirapan ng mga taong pumunta diyan para makakuha ng ayuda. Oh! Yun na nga, kabibig eh. At ito na nga ang isang sobrang pasabog ni ito I don't know kung totoo man ito or hindi, pero it's a good news to everybody. Ano ba yung kabibig? Naku, si VP Sara, nangunguna na naman. Galit na naman sila nito kay VP Sara. Ito. Grabe. Okta Research as of February 10. Trust rating ni VP Sara 75%. Performance rating 64%. Kang VVM 33%. Performance rating 29%. I don't know kung totoo man ito or hindi, pero palakpakan naman para kay VP Sara. 75-64 versus 33-29. Grabe, sa sobrang daming binabatong kaso ni VP Sara, and grave threats sa NBI, DOJ, impeachment, pero bakit nanatiling ang taas ng trust rating at performance rating ni VP Sara? What is the meaning of this? Diba? Ako'y nakakasuka. Eto si Marcoleta para sa lahat. Para mahimasmasan yung mga feeling mayaman dyan. Uy, feeling mayaman. Ano ba yan, kabibig? Eto. Panoorin natin si Rodante Marcoleta para sa mga taong mahilig sa yung mga mata pobre, yung mga hindi gumagamit ng suka, kasi ang akala ang suka ay para sa mga mapusa sa mga nagbebenta ng suka. Again. Yung iba naman po kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Correct. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Tama. Alam din natin na lubog na tayo. Naaamoy lang natin ay suka. Correct. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa corruption. Oh. Humirap ng humirap ang ating bansa. Pero tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Budget natin sa taong ito, 6.325 trillion. Pag tinanggal mo po ang 30% dyan, ang dapat na national spending lang natin ay 4.5 trillion. Yun lang ang kailangan natin. Ano yung kanilang projected revenue? 4.8 trillion pesos. Alisin mo yung 30% na corruption, dapat 5. Pasensya mabibig sa sa video ito kasi kahapon naka-experience I don't know sa live, parang ginugurgur yung live ng Pilipilaban. So naka-express sila ng technicality sa signal. Yung nga maraming nagrereklamo, ano ba nangyari sa live nyo? Parang nawawala yung signal, parang may mga glitches na nangyari. Sabi ng iba, ginugurgur ang live kahapon. 5 trillion yun. Sa mga tweet, ang gross revenue natin, kung wala... Pero kahit ginugurgur, naka 1.4 million views. Ang corruption will be 5.5 trillion. National spending, walang corruption, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baligtad ang nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit,
1.5 trillion pesos. Agoy. Katumbas ng mangungutang tayo 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million. Bakit po hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihilang sa suka ang nakakaintindi nito? Correct. Tama. Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Nung pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katuwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino pa lang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invento. O, tingnan nyo. Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo naka-invento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon? Correct. Katulad po ng isang scanner na kung saan yung pong kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa Scanner. aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun ng Iba. ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong naimbentong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP laban. Lahat po ay re-rejectin ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat po. Galing. Galing. Diba? Kasi ang aparato na yon ay gawa sa suka. Ano ba ang ibig sabihin nun? Kasi yung aparato na yon ay gawa sa isang Pilipino na galing sa hirap at nagpursige sa trabaho, nagpursige sa kanyang pag-eskwela hanggang narating ang rurok ng tagumpay. Ang suka ang naging daan para magtrabaho, maging matyaga, and dapat makuha ang goal sa kanyang buhay. Tayong mga pobre, sino dito ay hindi gumagamit ng suka? Oh, sa mga Bisaya diha, mga bulad, 'di ba? Lami kayo na bata pa tayo, yung bata pa tayo, yung wala pa tayong kamuwang-muwang sa mundo. Ano yung favorite ulam natin? 'Di ba? Yung tuyo, tapos may suka, swak na. Ang araw natin kahit the whole day, umaga, tanghali, panggabi, okay nan sa atin. Kasi ang ating iniisip, malaman lang ang ating tiyan. Kasi we need to survive. Pero tingnan mo ang iilan natin ngayon. May mga na-achieve sa buhay. Hindi man katulad nila na mayayaman, mga politikong mayayaman, maraming magandang cars, pero at least
happy tayo, kontento tayo. Yun kasi ang gusto nating makita sa kanila. Gusto nating isampal sa kanilang mukha, oh, kami ang mga anak ng suka. Pero dito kayo, dahil sa amin, iniluklok namin kayo. At dahil ngayon, kailangan niyo ang mga anak ng suka, ang galing-galing yung magsalita. May mga pabudol-budol storya pa kayo. Hindi na mabubudol ang mga anak ng suka. Yun ang itaga nyo sa mga isip nyo. O yun nakabibig ha? Kawawa naman ang alyansa ni BBM. Tinambakan sa views, talong-talo sa views. Yun kasi, hindi mahilig sa suka. Ang gusto nila, wine at may pulveron. Pero tayo naman, suka lang tayo sa atin, suka lang. So, saan nga mabig? Team suka or team sinusuka? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time!